Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi tumugma ang DNA na mula sa kondom na ebidensya sana sa pagpatay kay Jeffrey Jennifer Laude sa DNA ni Private First Class Joseph Scott Pemberton. Pero sabi po ng piskalya, hindi ibig sabihin nito'y humina na ang reklamo laban sa sundalong Amerikano. Tiniyak din ng piskalya na hindi matatapos ang taon ay maihaharap na sa korte si Pemberton. Nakatutok si Rita Reyes. Eksklusibo. Ang DNA sample na nakuha ng PNP Crime Lab mula kay US Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton at ang DNA sample na nakuha mula sa kondom na na-recover sa CR ng Cell Zone Lodge kung saan nakitang walang buhay ang transgender na si Jeffrey Jennifer Laude noong gabi ng October 11. Ang report ng Crime Lab agad na isinumite sa Olongapo City Prosecutor's Office sa pagpapatuloy ng preliminary investigation kanina. Pero sabi ng piskalya, hindi ito nangangahulugang humina na ang reklamo laban sa Amerikano. Dahil negative, hindi naman nangangahulugan na hindi na namin pwedeng gamitin yun. Remember, meron tayong eyewitness, 2. So, kung gagamitin man yon, siguro support lang yon. Formal na rin naisumita ng US Naval Criminal Investigative Service o NCIS sa piskalya ang kopya ng kanilang parallel investigation report. Pero di pa raw ito pwedeng gamitin sa ngayon, kundi sa opisyal na pagsisimula pa ng trial proper sakaling kakitaan ng probable cause para sampahan ng kaso si Pemberton. Ikinagulat naman ang panig ng mga Laude kung bakit hindi kaagad sila binigyan ng kopya ng NCIS report. Kailangan pa raw nilang gumawa ng formal request para magkaroon nito. We feel bad about it, no? Dahil I believe that the NCIS report, dahil ang sinasabi nga, this is a parallel joint investigation at at this point in time, kung bibigyan ng kopya ang kabilang partido, dapat din may kopya kami. Dahil hawak na ng piskalya lahat ng ebidensya, may tuturing na raw na filed for resolution ang reklamo. May 2 linggo ang piskalya para magdesisyon kung sapat ang mga ebidensya para iakyat ang kaso sa korte. Tiniyak ng piskalya na hindi matatapos ang Disyembre, maihaharap na sa korte ang itinuturing na suspect na si Pemberton. Motion for special raffle para i-raffle na kung kaninong judge mapupunta para umandar na kagad. Kasi yung judge maghihintayan ng directive from the Supreme Court because this will be considered a special case. Mula rito sa Olongapo City, Rita Reyes, nakatutok 24 oras.